Hi everyone, this is Teacher Ella and for today's video ay i-discuss natin kung ano nga ba ang 3 important things to do while waiting for a DepEd. So let's start! So bago tayo magpatuloy guys, magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like, share, at comment na rin. Maraming salamat po sa pag-support ninyo kay Teacher Ella. Naway may marami kayong natutunan. So let's proceed sa ating topic. Number 1 na rito ay ang continue improving your skills. Continue attending trainings, webinars, and enhance your teaching strategies to become more prepared and confident as a future teacher. Noong ako ay nag-volunteer teacher, sinabihan ako ng aking principal kung gusto ko bang sumali sa mga NSET at kung ano pang LAC session. So, bilang volunteer teacher is umayag naman ako kasi nakakatulong ito para makipagsalamuha ka rin sa mga guro at malaman mo kung ano yung mga kailangan sa isang classroom, mga lesson plans, paano gumawa ng lesson plans, at marami pang iba. So, nabigyan ako ng chance na makasali or makilahok sa NSET. So, nagbayad lang yung principal namin. Yes, libre po yan. So, binayaran niya po galing sa aming MOOA at nakasali po ako sa NSET. At yung experience ko during the NSET is binagawa kami ng mga lesson plan, ano nga ba yung TOS, saan nga ba natin ilalagay, at paano yung classroom setting, kung ano yung mga nangyayari sa loob ng classroom. So, medyo matatalakay din yon. So, more on lesson plan talaga, sa paglikha ng lesson plan. Okay. So, kung ikaw naman ay isang wala pang trabaho, wala pang tutor, wala ka ring volunteer, is pwede ka rin po sumali sa NSET. So, kung may kaibigan kang guro or kaya may mga tita, tito, or kaya may mga kakilala ka sa DepEd, sabihin mo lang na, Ma'am, meron ba kayong NSET? Pwede po ba akong maki-join sa NSET or makisali sa NSET? So, papayagan ka naman nila, pero ikaw ay sa sarili mong bulsa rin. So, I don't know if pwede ba yun sa inyo? Kasi sa amin is pwede sa aming division. So, magsabi ka lang po sa inyong malapit na mga district or kaya sa mga kakilala niyo. Pwede po kayo magtanong. Okay. So, another is the webinars. Marami tayo nito eh. Pwede tayong makilahok sa mga DepEd. Meron sila sa Facebook at YouTube. So, pwede kang makilahok or kaya makinig kahit konti lang kasi pag nasa totoo ka na talaga, real life setting, is iba na talaga ang pag-handle ng isang classroom. So that is, kailangan talaga meron kang experience talaga sa pagtuturo. Okay. So the next naman natin natatalakayin ay ang prepare and organize your documents. So this is the most important thing. Okay, bakit nga ba siya importante? Keep your requirements updated. Kailangan updated. Hindi expired na ang mga PRC ID or kaya yung NBI clearance ninyo kung kayo ay makakapasok na sa DepEd. At complete such as the PRC ID, TOR, certificates, and other important papers needed for the applications. Or kaya kung ikaw ay tatawagan na bilang DepEd teacher or kaya permanent teacher. Okay, so guys, noong ako ay nag-volunteer teacher is iniisa-isa ko kunin na lahat ng mga requirements para hindi ka na mabigatan ng budget. So yung kukunin mo is pinakauna at pinakamahalaga talaga sa lahat para hindi ka gahol sa oras is yung TOR mo. Ito yung pinakauna na kailangan mong kunin kasi yung TOR nasa 1 week or 3 days mo siyang kukunin kasi magre-request ka pa sa inyong school. So, ang gagawin mo, kunin mo agad ang TOR mo.
at isahin mo lahat ng inyong mga documents sa isang folder kasi in case na tatawagan ka, at least kompleto na po yung documents ninyo. So, ang tanong dito, kailangan mo na bang kumuha ng NBI? So guys, wag po kayo munang kukuha ng NBI kasi mabilis lang po ito ma-expired. Okay, so kailangan kasi madali lang naman kasi kunin yung NBI. Ang kailangan mo lang is yung PRC certificates, PRC ID, at TOR. Yan yung mga importanteng documents. So, after nyo pong kumuha ng mga importanteng documents, so isahin nyo lang po ito at itago. Kasi in case natatawagan, at least meron ka na at prepared ka na. Okay, the next is the gain experience and stay active. Volunteer, tutor, or engage in educational activities to strengthen your experience and passion for teaching while waiting for your opportunity in DepEd. So, kung gusto mo talagang maging teacher is pwede ka rin mag-volunteer. Meron mga sweldo sa mga LSB or local school board teachers, or kaya naman pwede ka ngayon sumali sa mga aral tutors kung saan meron ding budget para dyan. So kung wala namang budget guys, it's up to you kung kukunin mo yung opportunity na yun kasi lahat tayo ay may mga pangangailangan. So depende lang po sa inyo kung kukunin niyo. Pero para po sa akin, it's better na kahit itong aral na lang, sumali po kayo. Kasi may chance na papasok ka sa DepEd, makakapasok ka sa DepEd kasi makikita nila yung list ng pangalan mo ay ito active tong taong to. So, pwede kang matawagan nila. So, kapag lagi kang nakikita ng mga co-teachers or kaya ng principal, at least marirecommend ka po nila. So, it's better to attend those na mention ko. So, kung gusto mo rin mag-volunteer teacher, is ask your barangay or municipality if mayroong bang fund about dito sa pagiging volunteer teacher. Try to ask po, wala namang pong masama. So, that is the 3 important things while hindi ka pa natatawagan or while waiting for the DepEd item. Hindi ko po talaga sinasuggest na pumasok kayo sa private school. Kasi ang private school po is strict po sila pagdating dyan kasi may mga contract po dyan ang mga teachers. So, kung ikaw ay natawagan at medyo strict yung pinasukan mong private school, hindi ka po talaga nila papalabasin ng school. So, that is why trabaho na lang po kayo ng yung madali lang kayo makakapag-resign. Okay. So, that is the 3 important things to do while waiting for the DepEd. So, guys, kailan ba tumatawag ang DepEd? Ito po ay this month of May, June, at August. Diyan po tumatawag ang mga division. So, congratulations po sa lahat ng mga naka-DepEd item at sa mga lahat ng mga nagsubaybay po sa akin. Sana mag-comment naman po kayo na kayo ay nakapasok na po sa DepEd. So guys, that would be all. Naway may natutunan po kayo. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat!